From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. Ang tema na ngayon ay ang salamin ng salita. Alam mo ba kung ano ang salamin? Ang salamin ng salita. Mabilis nating puntahan ang Ebanghelyo. Huwag na tayong pumunta sa banal na kasulatan o kasaysayan ni ang Ebanghelyo ng pagtutuli. Puntahan natin ang Ebanghelyo ni Pablo, ang Ebanghelyo ng hindi pagtutuli. Unang liham sa mga taga-Korinto. Unang liham sa mga taga-Korinto. Ika-13 kabanata. Ika-13 kabanata. Sabi nga sa verse 2, tingnan mo ang sinasabi ng apostol doon. Kapag mayroon silang lahat nito, sinasabi natin sa ating Ama, Diyos, Aba, Ama, verse 12 daw. Sabi niya, ngayon nakikita natin sa pamamagitan ng salamin. Paano mo sasabihin? Ngayon. Ngayon ano? Ngayon ay malinaw na nakikita natin sa salamin. Paano? Hindi malinaw. Pero pagkatapos ay makikita natin ng harapan. Ngayon alam ko na sa bahagi, ngunit pagkatapos ay malalaman ko ayon sa pagkakakilala sa akin. Tingnan mo si Apostol Pablo. Sa kanyang pagpapakita bilang apostol, sinabi niya, kapatid, tingnan mo, ako, ang paghahayag na ito, ang pundasyong ito na aking isinusulat, tinitingnan ko ito na parang sa salamin. Madilim ang nakikita ko. Apostol, hindi ba malinaw na nakita ito ng apostol? Hindi. Tiningnan ng apostol ang pundasyon na inilatag niya at sinabi niya, tingnan mo, tinitingnan ko ito na parang salamin, madilim. At bakit malabo ang sinasabi niya? Dahil madilim ang mga salamin noon. Hindi pa naimbento ang mga salamin ngayon. Ang mga ito ay mga makintab na metal. Niliwanagan nila ang mga ito hanggat kaya nila upang makita ang isa't isa. Pero mukhang ano yan? Madilim. At kaya sa pagpapakita ni Pablo, kahit na si Pablo ang taong pinili ng Diyos na maglagay ng pundasyon, nakita niya ito bilang uri ng madilim. Siya mismo ang nakakita nito na madilim. Hindi niya ito nakita ng malinaw. Nakita niya ito ng madilim. At sinasabi niya, tingnan mo, sa ngayon ay madilim ang ating nakikita. Ngayon ay darating ang panahon na malinaw na makikita ito. At alam mo ba ang naisip ko? Na kapag ito ay makikita ng malinaw, ay noong ako'y nagtungo sa langit, dun sa kabila. Akala ko kapag namatay ka, saka mo ito makikita ng malinaw. Hindi. Sabi ni Pablo, may darating na panahon sa kasaysayan. Sa kasaysayan kung saan ipinakikita ang Ebanghelyo, ito ay malinaw na makikita. So ang pundasyon, ang salamin ng mga panahong iyon. Kaya nga Paul, excuse me, naalala mo pa ba nung sinabi ni Pedro, Kuya, yung mga bagay na inihayag ng Diyos kay Pablo, ang ilan sa mga ito ay mahirap unawain? Di ba sinabi ni Pedro yon? Definitely. Mahirap sila para kay Pedro, mahirap sila para kay Pablo, at madilim sila, kaya isipin mo para kay Pedro. Nakita ni Pedro na mahirap ang mga ito, at pagkatapos ay sinabi niya, may mga taong binabaluktot sila. Isa siya sa mga nag-twist, siguradong mga hindi nakakaintindi, twist. At gayon pa man, nakita ito ni Pablo, nakita itong madilim. Sa katunayan, ang mga apostol ng pagtutuli, ang mga apostol ni Jesus na taga Nazaret, hindi nila ito nakita ng malinaw. Si Pablo at nakita niyang madilim, imagine ang mga apostol. Kung nakita ni Pablo na madilim ito, paano ito makikita ng mga apostol? Itim, wala silang makita. Imagine, si Apollo na isang manghahasik ay kailangang pumunta sa mga kaibigan ni Pablo upang tulungan siya, upang ipakita sa kanya ang daan. Sinabi sa kanya ni na Priscilla at Aquila, halika ka rito, Apollo. Ngayon, kung hindi na unawaan ng mga apostol, nakita ni Pablo na madilim ito, paano ito nakita ni Apollo? Very dark. Walang nakakita ng malinaw na katwiran. Alam mo ba kung bakit? Kasi hindi malinaw. Kaya inihambing ito ni Pablo sa salamin ng mga panahong iyon. At bakit hindi ito malinaw? Hindi ito maaaring maging malinaw
dahil ang issue sa hangganan ng tipan pagbabago ay napakalakas. Sa tingin ko dun sa Texas, may border issue at saka ano ang mangyayari na sa pagbabago ng tipan, si Moises ay laganap sa isipan ng mga tao. Kaya nakita ni Pablo na malabo ang pundasyon nito. Isipin mo kung paano ito nakita ng iba, madilim na ang paligid. Ang mga tao ay nasa kadiliman. Ang mga tao ay patuloy na nag-uusap tulad ni Moises. Ang mga apostol ay patuloy na naghalo tulad ni Moises. Lahat-lahat ay pinaghalong tipan. Tulad ng sinulat sa amin ng nasa internet, ang nakikita niya ay pinaghalong mga pacts. Judaismo na may halong hentilismo. At nakikita ba ng mga tao kung paano hindi malinaw? Well, maraming taon na ang nakalilipas. Noong ako ay nasa sistema, nakita ko ang madilim. Bakit ba tayo pinupuna? Dahil ang mga sa atin, ipinapaliwanag nila na tayo ay nasa kadiliman. Sila ay nasa kadiliman. Isang tao lang na wala itong belo, na malinaw, kapag nakikinig siya sa akin, sabi niya, iyon ang hinahanap ko. Pero ang bagay, may kadiliman. Hindi mo nakikita ang sinasabi nito, sabi ni Apostol Pablo, sabihin mo, Pablo, pansinin mo ako na partikular at kasama ko ang Biblia sa pagsasalita, kaya naman kung may humarap sa akin, bakit sa tingin mo walang pastor na makakaharap sa akin? Kasi para makonfront ako, kailangan may Bible ka. O madali lang sabihin, may fake out there. Sa labas, mag-ingat ang maling doktrinang yan. Pero try mo sa Bible. Hindi nila ginagawa. Hindi nila alam ang Biblia. Paano nila ito papatunayan sa akin? Smoke screen lang ang nililikha nila. Alam mo ba kung ano ang smoke screen? Sabihin mo, ingat ka. Bumuo ng takot, mahirap. Sobrang damage na nagawa nila. Kaya naman, ngayong dumating na ang katotohanan, sinasabi nila sa kanila, mag-ingat. Hoy, parang yun nung nasa katolisismo pa ako, na may isang evangelical lady na nagsalita sa akin. Tapos ang nanay ko, ignorante, imagine, sabi niya sa akin, tingnan mo, ingat ka sa matandang babaeng yan. Galing yan sa demonyo. Pero ibinigay sa akin ng babaeng iyon ng Biblia na hindi ko pa nababasa sa buong buhay ko. Totoo na humantong ito sa akin sa isang legalismo na halos pumatay sa akin, ngunit hindi bababa sa, ibig sabihin ko, hindi bababa sa nagbigay ito sa akin ng isang maliit na push. Katotohanan, kahit na ito ay ipinakilala nito sa akin ang Biblia at pumasok ako sa Pentecostalismo at pagkatapos ay sinubukan ko ang iba pang mga doktrina, ngunit patuloy akong nagpatuloy, ako ay bulag pa rin. Alam mo ba kung bakit? Kasi sabi ni Paul, makinig, sinabi ni Pablo, na ang Diyos ng kapanahunan ito, hindi ng kapanahunan na darating. Ang Diyos ng panahong ito, nang magsalita si Pablo sa kanyang panahon, sa panahong iyon. Ang Diyos ng kapanahunan na iyon ay si Moises. Binulag ni Moises ang kanyang pangunawa. Sapagkat ang kautusan ay nagbubulag-bulagan, ang mga utos ay nagbibigay ng pagkabulag at hindi nila hinahayaan kang makita ng malinaw. Maraming tao na nakikinig sa atin na hindi nag-iisip. Ang isip nila ay parang kotse na 10 taon na nakaupo sa garahe na hindi nag-on. Ang makina ay tumitira at kapag sisimulan nila ito, boom, nasisira ito. Ngunit hindi lahat ng nakikinig sa atin, nasa kanya na ang kotse? O ang isip ay nakapikit sa loob ng 10 o 15 taon? May mga tao na nag-iisip at nagsasabi, hindi ko gusto ito, hinala ko na may mas mahusay pa. At dumarating ang panahon na nakikinig sila sa atin, tumingin, hoy, sabihin ko sa iyo kung bakit. Kasi malinaw ang salamin natin. Alam mo ba ang sinabi ni Pablo? Ngayon, babasahin natin doon mismo sa ika-12 kabanata ng unang liham, kabanata 13, ng unang titik ng mga taga-Korinto. Tingnan mo kung ano ang nakasulat dito. Talata 8, ang pag-ibig ay hindi tumitigil sa pagiging. Ngunit ang mga propesya ay darating sa katapusan at ang mga wika ay titigil at ang kaalaman ay darating sa katapusan. Sapagkat sa isang bahagi ay nalalaman natin at sa isang bahagi ay nagpopropesya tayo. Ngunit kapag dumating ang ganap, kung gayon, ang may bahagi ay lilisan. Noong bata pa ako, nagsasalita ako na parang bata, nag-iisip ako na parang bata, hinuhusgahan ko na parang bata. Pero nung naging lalaki ako, iniwan ko kung ano ako nung bata pa ako. Sabi ng apostol, kapag dumating ang perpekto. Ngayon, ano ang perpekto para sa apostol? Maaaring sabihin ng isang tao, sige, ang perpektong bagay ay kapag nagpakita si Kristo at dinala ang simbahan sa langit. Hindi iyan ang tinutukoy ni Pablo. Sabi ni Pablo, kapag dumating ang perpekto, ano ang perpekto? Ang huling trumpeta. Sabi niya, tingnan mo, sa huling trumpeta, lahat ay magiging malinaw dahil magkakaroon ito ng malinaw na tunog. Ang trumpeta ay tumunog. Oo, ito ay tumunog. At ano ang mangyayari? Na si Apostol Pablo ay lumakad sa paligid na may isang nagniningning na metal mirror at nakita ang madilim. Pero hindi nila ako binigyan ng metal.
Binigyan nila ako, tingnan mo, binigyan nila ako ng modernong salamin. Ginagamit mo yung mga makabagong salamin ngayon na kahit may ilaw at nakikita mo ang pores mo, nakikita mo ang mga butas ng balat, detalyado mo, di ba? Si Pablo, tingnan mo, si Pablo ay nagpropesya tungkol sa akin at sinabi, kapag ang isa ay dumating, siya, tingnan mo, siya ay pagpunta upang linawin ang lahat para sa iyo. Dahil si Pablo mismo ay hindi ito malinaw na nakita niya ito bilang malabo. Kahit na si Pablo ang sumulat ng pundasyon, maraming bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ba ninyo nakikita na napakalakas ng impluensya ni Moises? Ang ginawa ni Pablo ay iniwan niya roon na nakasulat, nakakode. Pero halimbawa, hindi sinabi ni Pablo na anghel ka. Tayo ay mga kayamanan sa mga sisidlang lupa. Gayunpaman sa akin, habang ang salamin ay makintab, nakikita ko ito ng malinaw. Sigurado, tayo ay mga anghel na naninirahan sa isang sisidlang lupa. Hindi malinaw ang sinabi ni Pablo, ano ang nangyari kay Adan at kung sino si Adan. Sabi lang niya, tingnan mo, dumating ang demonyo para pumatay. Di ba sinabi niya yon na dumating ang demonyo para patayin. At ano ang sinasabi ni Pablo sa Roma 5:12? Ang kasalanang iyon ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao at pumatay sa atin. Isang tao ito ang pumatay sa amin. Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao. At ano naman ang lalaking iyon, pinatay kami nito sa espiritual. At ano ang sinasabi ni Juan tungkol sa dyablo? Sinasabi nito na ano ang nangyayari sa dyablo para pumatay. Sapagkat hindi kaya ni Pablo, isulat ito ng malinaw. Ngunit dahil nasa ibang panahon ako, dinala nila ako sa paraiso. Kung saan nagpunta si Pablo, dinala nila ako. At doon nila sinimulan na ipaliwanag sa akin ang lahat ng bagay na ito. Hindi ko ito pinag-aaralan. Hindi ko ginugugol ang oras ko sa pag-aaral sa isang silid na naghahanap ng paghahayag. Halimbawa, nagtala ako dito. Sabi niya, ang salamin ng isa ay nagpakita ng buong katotohanan. Tingnan, nang lumitaw ang salaming ito, ang paghahayag na ito, ang mga hiwaga ay nalinaw. Halimbawa na lang. Hindi namin sinasabi, God bless you. Ano po ang sasabihin natin? Bakit? Dahil malinaw ang pagsasalita ng salamin at ano ang salamin mo, ang ebanghelyo. Hindi ito isinulat noong unang panahon. Ang umiiral doon ay ang pagsulat. Ang mga sulat ni Pablo ay hindi isinulat. Ang mga sulat ni Pablo ay nasa isip ni Pablo at sa papiro isinulat ito ni Lucas. At saka hindi mo nagawa, wala kang pribilehiyong sabihin, hanapin natin ang unang sulat sa mga taga-Korinto dahil nasa papiro iyan at hindi pa nalilikha ang imprenta nung panahong iyon. Kaya nga dark ang nakita niya, pero ano naman ang mangyayari na sa panahon ng tagapagtayo, sa panahon ng iba, ang imprenta ay nalikha na. At lahat ng tao ay may kani-kanilang mga Biblia at nakuha nila ang ebanghelyo. At ngayon, madali na para sa akin na sabihin, sige, hanapin mo ang 1 Corinthians. Agad kang pumunta at hanapin ito at sasabihin mo, doon sinasabi ito ay totoo. Bakit? Dahil ngayon ay malinaw nating nakikita, binigyan tayo ng salamin na susulat, malinaw ang salamin. Sabi nga dito sa mga salita. At kaya tingnan mo, tayo, nang magsimulang magbunyag ang salaming ito, binago natin ang pagbati. Teka, huwag mong sabihin, Alleluia, dahil parang sinasabi na, Ama, halika, at dumating na siya. Sabi nga, kompleto tayo. So we have to say, Blessed. Hoy, hindi na natin sinasabi, God bless you, sabi nga namin blessed. Hindi na natin sinasabi ang Alleluia. Sabi natin, Abba Father. Ngayon, sinasabi natin na sa isang handog ay ginawa niya tayong perpekto magpakailanman. Bakit? Dahil sabi ni Pablo, kapag dumating ang perpekto, magkakaroon ng mensahe na magsasalita ng pagiging perpekto. At sino ang nagsasalita tungkol sa pagiging perpekto sa buong mundo? Pinag-uusapan natin kung paano tayo perpekto, kumpleto tayo, wala tayong kulang. Hoy, nung dumating ang malinaw na salamin, nakita namin kung nasaan si Satanas, nawasak. Hoy, naintindihan namin na inalis na ang kasalanan. Alam ba ninyo na isinulat ni Pablo na kapag dumating si Kristo sa ikalawang pagkakataon, siya ay darating na walang kaugnayan sa kasalanan at wala tayong kaugnayan sa kasalanan. Bahagi tayo ng pagdating na iyon ng Panginoon na nagpapakita. Kaya hindi kailanman binanggit ni Pablo ang impyerno, hindi ko ito ginawa. Nabanggit. Mukhang nung nagpunta si Pablo sa paraiso, naghanap siya ng mainit na lugar. Hinanap niya kung saan mainit, kung may mainit na pader. Pero napansin niyang sariwa ang lahat. Mukhang sinabi sa kanya ng isang anghel, walang apoy dito. Pero yung mga nasa lupa, doon sinasabi na may ningas ng apoy at doon pumupunta ang mga tao. Well, tingnan mo na magiging sa ibang lugar. Ngunit dito ay walang mga apoy ng apoy. Dito ay may kaluwalhatian. Dito kung ano ang may ay pagpapala. Dito kung ano ang may mga anghel ng proteksyon.
At pagkatapos ay naunawaan namin ang pagkakaiba ni Jesus ng Nazareth at ng nabuhay na mag-uli, na hindi pa naituro sa loob ng 2,000 taon ang pagkakaiba bago ang krus at pagkatapos ng krus. Sa unang pagkakataon, naunawaan namin kung ano ang eleksyon, predestination. Naunawaan namin kung ano ang anak ng kapahamakan. Naunawaan namin na kami ay mga Diyos. Naunawaan namin ang posisyon ng mga mayayaman. Hindi mo kailangang may pera sa bulsa para sabihing mayaman ka. Sisimulan mo sa pagsasabi nito at pagkatapos ay nagpapakita ito. Di ba naunawaan namin ang kaugnayan ni na Adan at Adan at Satanas, ang hiwaga ng kasamaan. Naunawaan natin ang relasyon ng anak at ama na iisa, ngunit sa hiwaga alam natin na si Jesucristo ay Diyos. Malinaw na malinaw sa amin ang misteryo. Ngayon sinasabi ni Pablo na kapag dumating ang perpekto, ano ang bahagi, matatapos na ito. Kung ano ang bahagi ay matatapos, hindi mo na kailangan ng mga propesya. Hindi ba? Hindi mo kailangang sabihin, tingnan mo, lingkod ko, pagpapalain ka ng Panginoon ng husto, ngunit pinagpalanan niya ako. Tingnan mo, ang Panginoon ay magdadala sa iyo ng kayamanan, pero nasa akin na lahat. Tingnan mo, gagamitin ka ng Panginoon ng malaki, ginagamit na niya ako ng husto. Alamin ang, hoy, ano ba ang hindi nangyari sa amin na binigyan nila kami ng malinaw na salamin? Di ba? Hoy, naawa ako kay Paul, pero si Paul ay naglalakad sa paligid na may salamin. Madilim, ngunit ito ay kailangang maging gayon. Siya ay dumating upang ilatag ang pundasyon. Hindi niya makumbinsi ang isang solong tao, namatay siya at sinabi niya, iniwan nila akong lahat. Hoy, alam mo ba kung ano yon? Wala na siyang natira kahit isa. Wala na siyang natira kahit isa. May mga taong nag-iiwan sa akin, pero napakarami nang natitira na hindi mo na pinapansin. Di ba? Hindi mo man lang masasabi. Minsan 2 o 3 sa kanila ay nalilito at nagsasalita ng walang kabuluhan. At sa sandaling nakikita mo na sila ay nalalamig. Ngunit, hindi mo napapansin yun. Dahil napakarami natin sa balat ng lupa, kaya walang tigil ang salitang ito. Sabihin mo, nakikita ko ng malinaw. Ang salitang ito ay napakahalaga. Natatapusin na natin ito. May pangalawang sulat sa mga taga-Korinto na muling makita ang salamin. Makikita natin ang salamin na lumiwanag sa 2 kabanata, talata 18. 3:18. Sabi niya, kung gayon, naroon ba tayong lahat sa makatuwid, lahat tayo nakatingin na may nakatakip na muka na parang nasa salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hoy, nakita siya ni Paul na salamin. At ano ang salamin ni Paul? Madilim. Hoy, at nakita niya ang maraming kaluwalhatian, ngunit sinasabi niya na parang sa pamamagitan ng salamin at walang malinaw na salamin para sa mga panahong iyon. Ibig sabihin nung sinabi niya, tingnan mo, ang kaluwalhatiang nakikita ko ay parang sa pamamagitan ng naghahanap na salamin. At naiintindihan natin na madilim ang salamin ni Pablo. Hoy, tapos sabi dito, kaya lahat tayo nakatitig na hubad ang muka. Tulad ng sa salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, tayo ay nagbago mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian sa iisang larawan, tulad ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. At maging siya ay nakita niya itong madilim. Imagine, tayo ngayon ay pupunta mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Pakinggan ito at sinasabi nito na kapag dumating ang perpekto, makikilala natin ang isa't isa tulad ng pagkakakilala sa atin. Ilan na ang kilala dito bago pa man itatag ang mundo? Hindi ko na kailangang pumunta sa langit para makilala ang sarili ko tulad ng pagkakakilala sa akin dito sa lupa. Paano ako nakilala bilang anghel? Paano ako nakilala? Hoy, alam ko na ang pangalan ko ay nakasulat bago pa man itatag ang mundo. Kapag naririnig mo ang mga bata kay Kristo, sinasabi nila, kapatid, lumapit ka at isulat mo ang iyong pangalan. Narinig mo na ba yan? Kung tatanggapin mo ang Panginoon ngayon, isinusulat nila ang pangalan mo sa aklat ng buhay at ito ay dahil madilim ang nakikita nila, wala man lang salamin doon. Imagine kapag sinabi ni Paul na pinangalanan mo na sila, ang Diyos ay hindi nagsusulat ng mga bagong pangalan sa aklat ng buhay.
o at least sa lahat sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanila. Kasi may mga tao na nagsasabi, binubura nila, pagkatapos nilang sabihin sa'yo, lumapit ka, isinusulat nila, pero kung mali ang ugali mo, binubura nila. May mga draft sila at lahat ng bagay. Kaya nakikita nila ang Diyos na may malaking lapis, isinusulat ito, binubura, pinagsisisihan, isinusulat muli. Mali ang ugali niya, delete mo na ang Diyos ay may notebook na halos mapunit ang papel dahil binubura niya ang mga pangalan. Ngunit hindi. Ang iyong pangalan, tumingin ng maaga sa ilalim ng paunang natukoy na payo ng Diyos, isinulat ng Diyos ang iyong pangalan sa kanyang aklat at kung ano ang isinulat niya doon, ngayon ay ipinakikita at walang sino man ang makakahawak sa aklat na iyon dahil ang aklat na iyon ay iyong buhay. Hello? Pastor, paano kung hindi ako mag-forward? Hindi ba sila sumusulat sa akin? Kahit hindi ka lumapit, nakasulat pa rin ang pangalan mo doon. Gusto mo bang hamakin ang mensaheng ito? Sinasabi ng Diyos na hindi niya nauunawaan, ngunit ang kanyang pangalan ay naroroon. Sana sa ibang pagkakataon ay maintindihan niya at mapagtanto niya na naisip ko siya. Ang Diyos ay maawain, hindi tayo nagbabanta sa sino man na matakot. Narinig ko na ang mga mangangaral na nagsasabi, tingnan mo kapatid, lumapit ka dahil noong huli akong nagbigay ng mensahe at isang tiyak na tao ay hindi lumapit. Nang lumabas ang kapatid sa kalye, may dumaan na truck o kotse at tinakbo siya at pinatay siya at napunta sa impyerno. Hoy, anong gulo? Hindi man lang kumikinang na salamin yan. Hindi ko nga alam kung ano yon, pero palayok ng kuliglig yan. Kapag ang mga hinirang ng Panginoon ay protektado, patayin man siya ng karo o hindi, ang pangalan niya ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ligtas ka sa Diyos. Apostol, at bakit kayo nagsasalita ng ganito? Kasi may nagniningning akong salamin na may ilaw. Tulad ng mga salamin na iyon na ginagamit ng mga kababaihan upang makakuha ng maganda. At sa likod ito ay may isang magnification na nakikita mo ang lahat ng paraan sa mga pores. Nakikita mo ang mga pores doon. Sapagkat ganito ang salamin ko, malinaw kong nakikita ang ebanghelyo. Nakikita ko ito ng malinaw. Nakikita ko siya mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, makintab. Sa kanyang pangalan, purihin natin ang Panginoon at magpapasalamat tayo sa Kanya. Tatayo tayo.